Basta ngayon natutunan, dati ang ginagawa kasi natin, Wawi, nung magsimula tayo, sinusulit natin ang bawat isa. Opo. Ngayon, ang ginagawa natin ngayon, quality. Hindi natin sobrang kailangan. Kasi dati, pecha, 1 hektarya, ganito, isang ganito. Walang sistema. So, ito, sistema. So, pagkatapos nito, after 2 months, syempre, magtatanim ulit tayo. Saan ka naman magtatanim ulit? Kasi ito, ang buhay nito, napakaiksi. Ilang buwan ang buhay nito? 2 months, 3 months? 2 months, 3 2 months. So, meron na ulit tayong pinaparami niyan. So, sino na mag-aasikaso sa atin yan? Kay Phil. Yan Phil ang- sa halaman eh. Yan ang paplanuhin natin mamaya, no? Paplanuhin natin ngayon yung gusto ko, Wawi, kung makakagawa tayo ng bagong yung greenhouse na yan o lalakihan natin. Yung doon, baguhin natin yung mga ibang plano natin. Yung Hi, this is Farming with Tyron and Karen. Hi, good afternoon. This is Farming with Tyron and Karen. So, kasama ko si Phil, tsaka si Wawi, tsaka si Tupac. Bati ka naman dyan. Kaway mo. Yan, mas maganda pag hindi kita mukha. Okay, so si June, nasa Bicol ba o saan? Sa Cavite? Sa Cavite Sa Cavite. Ayun, ingat ka na dyan. Bye-bye. Hindi, papahinga lang ho siya kasi medyo may napagod siguro doon sa biyahe sa Bicol. Okay, so ang vlog namin for today is about yung heirloom tomato. Itong seeds na to, nabili natin to sa sa Europe. So, habang ito kamatis, no? Habang nagiging odd yung shape niya, habang lalong nagiging sought after ng mga chef. So, paliwanag mo sa amin, Phil, kung paano ginawa niyo pag-alaga, paano natin sinimulan, tsaka ganong katibay. Kasi ito, hindi ni-sprayan to. Opo. Very resistant do sa mga insekto na manunurok, tsaka fruit fly. So, Phil, anong tingin mo may expect nila sa pagbisita natin dito sa natin, sa ating... Bali yung mga heirloom po natin ngayon, sir. Malalaki po. Tapos marami na po siyang bunga, sir. Bukas ba tayo mamimitas o ngayon na? Bukas po pwede, sir. Ngayon hindi. Pumitas lang tayo konti. Sige Bawi po, kuha ka pwede ng po. konting ng lalagyanan para makita natin yung pagpitas ng heirloom tomatoes natin. Okay, sunod ka na lang daw. Wow. So, napakasarap nito eh. And then marami na tayong customer dito, lalo na sa mga villages. Kasi talagang very, very rare. Very rare ito. So ito, ang lalaki Iba din po kasi yung lasa niya, sir. masarap talaga. Ito, wala tayong gunting. O, kamay na lang natin. Kuya, gunteng. Okay. So, ito itsura niya. Gunting. So, ito pala dapat kuhanan mo na lang o pang yan na lang, sir. Hindi, ito. Ito. Maliwanag ba yan? Okay. Ang lalaki, oh. Ito pa, sir. 1, 2, 3. Isa pa po. 1, 2, 3. Okay. Ang gaganda. So, ang mga bumibili sa amin ito, yung ginagawa nilang tomato sauce, for the pasta sauce, ginagawa nilang pangsama sa salad. Tapos ang gaganda ng ano kaya to epekto ng miracle fertilizer natin? Nalagyan po kasi yun ng miracle fertilizer. May posibilidad na epekto ng fertilizer ito eh. Opo. Kasi pwede din. ang gaganda, parang ngayon lang tayo nagkaroon ng ganito, Wow. Ang galing. Parang tatlong pinagdikit-dikit eh.
Mhm. Papakita natin to sa ano. Ito, may konting ano. Wow, yung may konting langgam. Hindi. Ano ito? Tignan mo, fruit fly ba? Oh. Pero ang tibay niya. Pero Yung ayan. meron nga pong ano, naligaw dun sa ano, naligaw lang po siya na ganyan. Oh. Ang tibay po, yung po ay kasabay pa po nung mga unang puno dito. Sakit sa tuhod ng basketball, ha? May edad na kasi, parang nag-aambisyon pa maglaro, eh. So bukas tayo mag-ano. Oh, yun, oh. Mga nahulog. Ano kaya to? Pwede ba to? Pwede pa po yan. Ang tibay, oh. Wow, eto bulok na to. Inaantay nga po namin kayo sir para harvest po. Aha. Buti naman na ano kung pumunta dito. Ito isang mga harvest natin na product natin. Ay, tinan mo, feel yung medyo may mga ano na eh. Nagka-crack din parang habanero. So, sobrang siguro sa hinog. Lalaki mo na. Saan? Kalapit na dito sa dito. Ito, minamulch na to. Ginagamit nyo na pang mulch. Sa ano po sir, sa vermicast po. Wow. Ay, may ano to? Tusok. Parang kinainan po ng ano. Pinuka po ng ano. Diyan ka muna. Ibon, ano? Opo. Tikling. Tikling yan, tikling. Okay. Tikling yan. Wow. Ang gaganda ng kamatis natin. Kailangan ng alaga ng pitas ito. Oop. Nako, na ano, tatlong magkakadikit eh. Ayun oh, na ano siya. Ang galing. Tingin ko epekto rin ng fertilizer ito. Ang ganda ng prutas. Okay. So, ito, ilang puno ito bale? 200? Parang 200 200 na something, puno. And then yun yung bagong tanim natin. Opo. Okay. So, pakita naman natin yung ano, yung mga tanim natin. So, tomorrow, mag-harvest kami. Iaano namin yan. Marami kaming buyer niyan from Alabang. Tsaka Nuvali. Pwede po dito. Andiyan pa yung kotseng puti, wala na. Wala na po. Kailan pa? Yun po yung dala niya sir na umuwi. Wala na nga yun. Okay, so Phil, ipaliwanag mo naman yung ano natin diyan, ano yung ginawa mo. Bali, Ito ba project ho to ni Phil eh. bali ano po sir, ito po ay na-transplant nung isang araw. Tapos, makikita nyo po, may mga saha po siya ng saging. Okay. Pakita mo yung ginawa nila Para maprotektahan po yung sa sikat ng araw Sa yung mga sobrang halaman init. po. Sa sobrang init po, sir. Ayan, medyo marami-rami na po to. So mas okay dito na ito na yung tanim natin. Opo. Tapos pagpapalitin natin ng sili. Opo, sir. Ganyan po. So ang pangaano po namin dito, yung pang rotation is sili. Opo. Ganun din sa kanila. Kasi ang importante ho dyan sa crop rotation, pero ang pagkakaano kasi pareho tayong solanaceous eh. Pag-isipan natin kasi solanaceous to. While ibang klaseng breed is iba, kaya lang solanaceous pa rin. Solanaceous sili. Kasi ang ano ho yan eh, ang talong,
yung kamatis, at saka yung sili, are fruits, hindi ho yan vegetables. And it's called yung sa Solanaceous family. So, pag-aralan natin kung pwede ba yon, sila ba yung pang rotate natin. Ginagawa natin dati yan sili, pero baka mamaya dapat okra o pwede rin naman kamote. So, kasi pag nilagyan mo ng kamote yan tapos plus yung fertilizer natin, lalong maganda yan kasi nag-secrete na ng nitrogen yan yung mga and then pakita mo yung effect yan, wala pa hong 27 days, no? 27 days, pero ganyan na ho yung yung i-close up mo to, Pak. Sobrang kapal na po. Magandang effect. Okay, so Tupac, babalik tayo dito. Ipakita mo ngayon yung maliliit na halaman. Ilan days na to after transplant? 3 days po. 3 days after transplant. Makikita niyo yung tindig, matigas na yung Buhay tindig na niya. po siya. Ayan matigas na yung tindig niya. Siguro masasabi natin dito, Phil, Wawi, yung isang nagawa natin dito, lalo na sa mga bago nating kasamahan, yung land preparation. Opo, sir. I think, dito kasi sa amin, mabilis. Napakabilis, parang simento. Na? So, yung land prep namin, yung buwaghag, tapos sabay lagay ng ipot, lagay ng carbonized rice hull, lagay ng miracle fertilizer. Lalong-lalo na pag na-effect na natin yung dito. Yung biochar. Kasi yung biochar, makakatipid tayo sa fertilizer ngayon. I-inoculate natin yun, ipasisip-sip natin yun, i-charge natin yun with our formula. Yung miracle fertilizer kasi is, meron na rin tayo mga dagdag doon na vermity. So, basta kami, nag-eksperimento lang kami sa isang maliit, pagkatapos, pag nag-effective doon sa malakihan, katulad ng ginawa namin sa kamote, katulad sa Carolina, ang gaganda ng Carolina Reaper, gnarly, tsaka may buntot talaga. Opo, yung mga nandito po, gaganda. Siguro bukas tayo mag-inspection naman yan. Okay, so dito, sama mo kami dito, paliwanag mo pa sa amin ano yung mga ginawa nyo, kailan pa natin yung buto? Ilan days na to nung simula nung galing sa buto? 14 days lang po siya, sir, na after Ito, ang laki nito, sowing. Ano kaya rason? Bakit lumaki? Pakita mo, Tupac. Bakit siya mas malaki sa iba? Hindi kaya dahil sa fertilizer? Ganyan na po siya nung transplant. Baka po tira pa po yun nung Yun dati. Baka So po sa ilan mga to? nandito. Ilang hills ito? Bali 12, 13 po. Hindi, yung yung Flat po. 13 po, sir. Hindi, ilang piraso yung puno? Yung seeds? Yung Ilan nga. Sinend ko po to sa jeez. $72, Grace po. 100. 360 plants Tama, po. 300. Kasi ito 72, 140. Tapos ito, ano ang rason? Bakit to dalawa-dalawa, ito isa? Kasi po, sabi ni Kuya Benhao, dapat po dalawa-dalawa talaga siya, kaso pag dinalawa-dalawa po, may matitira po na plat, kaya po yun dito. Ginawa niya na pong isa, sir. Pag lumabubos, wala nang dadaanan mo sa Okay. Basta ngayon natutunan, dati ang ginagawa kasi natin, Wawi, nung magsimula tayo, sinusulit natin ang bawat isa. Opo. Ngayon, ang ginagawa natin ngayon, quality. Hindi natin sobrang kailangan. Kasi dati, petsa, 1 hektarya, ganito, isang ganito. Walang sistema. So, ito, sistema. So, pagkatapos nito, after 2 months, syempre, magtatanim ulit tayo. Saan ka naman magtatanim ulit? Kasi ito, ang buhay nito, napakaiksi. Ilang buwan ang buhay nito? 2 months, 3 months? 2 months, 3 2 months. po.
So, meron na ulit tayong pinaparami niyan. So, sino na mag-aasikaso sa atin yan? Kay Phil. Yan Phil ang ang- sa halaman eh. Yan ang paplanuhin natin mamaya, no? Paplanuhin natin ngayon yung gusto ko, Wawi, kung makakagawa tayo ng bagong yung greenhouse na yan o lalakihan natin. Yung doon, baguhin natin yung mga ibang plano natin. Yung pamumuno nyo. Ha? So, Phil, masaya ka ba doon sa sa resulta ng ating resulta ng ating heirloom tomato? Opo. Saya po, sir. Ang maganda kasi doon sa mga tinatanim natin, lahat may gamit na, alam mo yon, na halos kakaiba, unique, Opo. na pwede natin maibenta na may presyo. Kasi tulad dito, itong heirloom tomato, unang-una, ilan lang ang meron dito sa Pilipinas. Pangalawa, masarap naman talaga. Ito na yung isa sa pinakamasarap na natikman ko na kamatis. Ito pa dito, kamatis. Tapos, mahirap siyang alagaan. Kasi yung normal na kamatis, 3 buwan, 4, tumatagal Yung mga GMO, yung mga genetically modified. So ito, open pollinated ito So, mas mabilis yung buhay niya. Pero mas masarap yung prutas niya. Opo, sir. Mas masarap siya talaga. So pwede na, kumbaga, alimbawa, ang kamatis, 120 per kilo, 150. Ito, naibebenta natin ng 220, 250, 200, 300 per kilo. Pero napakasarap naman talaga, lalo pag ginawa mong pasta sauce, pag ginawa mo ng Pwede gawing snack. Oo. Kasi hindi, matamis-tamis siya, matamis-tamis. Kaya lang sa Italian restaurant, hindi siya masyadong gamitin. Kasi ito, nag-originate ito sa UK, sa London, ito ang tinatawag nila heritage tomato nila. So ito sa mga restaurant, halimbawa yung mga high-end na restaurant, yung mga nakita natin yan. Ito, the more siyang mga deformed, the more siyang mas mahal, the more siyang mas in demand. Kumbaga, mas pangit siya, mas mahal siya. Okay? So, yan. Nantok na si Phil. Okay, so yan. Okay. So, saan ang plano mo susunod dito magtanim, Phil? Pwede po rito, sir, after ng mga Yung sili. Opo. Yung sili na yan, tatagal yan, Phil. Dahil sa fertilizer. So, yung buhay niyan, Makapal sili, na nga po ulit, sir. 8 months, 9 months. Pero, pag naalagaan mo yung lupa, pwedeng tumagal yan ng 1 year, 1 year and a half. Mas iba. Ang obserbahan lang natin dyan, yung tubo, yung bunga. At saka yung dami nung... Kaya lang, nakita mo ito, ito yung mga natira pa sa atin nung Po, sir, ito po kailangan na pong palitan. Ito yung mga natira pa nung... Bumagyo. Ipo-ipo. Opo. So, dahil lang sa Miracle Fertilizer, hello. Hi. Yeah, we're in the middle of the vlog. Okay, ang vlog namin is about heirloom tomato. Andito si Phil. Hi, ma'am. Good evening po. Sige po. Ito si Wawi. Okay po. Ganda nga po po, ma'am. Oo. Ayun. Okay. Tawagan kita pagkatapos, ha? Iniisip ko kung sinong pwede kong isamahan mag-dinner muna dito sa Alabang. Alright. Okay. Okay. Love you, bye. Bye. Nakikita ko yung mga sili, ang gaganda, gnarly. Lahat ba? Opo, sir. So, ibig sabihin may effect talaga yung miracle fertilizer. Pero,
yun nga, gagamitin na rin natin siya pang ano, parang vermity. No? Tingnan natin ang tingnan. Parang ayaw na, parang hindi na, ang hirap ibenta na ng mga fertilizer natin sa ganda ng resulta, no? Okay? So, tingin ko, ano pa, meron ka pang masasabi? Meron ka pang tanong? Phil, kayo, ano ba nga tanong nyo tungkol sa heirloom tomato, Wawi? Meron ka bang tanong? Ikaw, meron ka bang Wala questions naman po, about the heirloom tomato? Wala na po. So, isang produkto to na bagay na ako, pag halimbawa hindi mabenta yan, gagawin kong pasta sauce yan. Kasi si Tupac marunong gumawa. Natatanda mo pa paano gumawa ng pasta sauce? Paano paggawa ng pasta sauce? Una, hugas muna. Saka, kaugas, ipapok, papukuloy. Tapos, Pagkatapos, ikaw, wala pang ulit. Ay, ako na makahawak. Ano? hugasan muna yung tomato. Saka, pagkatapos hugasan, no, Nakatikit ba sa ilong mo to? Hindi. Hindi, malayo ho yan. Ano yan? papakuluan, no. Ah. Pagkatapos pagkulo, papalamigin, no. Aha. Tapos tatanggalan na ng balat, no. Ah. Tapos yung balatan, meron kaming ginagamit na, tawag dun, no. Yung galing sa Italy. Ang galing sa Itlan, eh. Ano yun? Parang gilingan. Gilingan ng Gilingan ng kamatis. kamatis para makuha yung atas. Atas. Okay. Okay. Ulit. Walang yakan, hindi ka na naman naligo, Tupac. Naligo ka ba? Okay. So, kung hindi man, tayo gagawa ng sauce. Okay? Pwede natin ibenta yung sauce kasama ng honey, kasama ng suka, kasama ng mga gulay natin. So, tingin ko mukhang nakukuha na natin yung ano talaga, no, Wawi? Kasi importante, meron na tayong mga buyers. Yun ang pinaka-importante sa lahat. Meron mga iba, magagaling magtanim, wala naman silang mabentahan. So, napipilitan sila ibenta sa mga traders. So, ang traders, bibigyan ko kayo ng isang example. Kung halimbawa, sa papaya, ang papaya, kung bibilihin niyo sa supermarket ang papaya, ng 85 pesos per kilo, sa baksakan, ibinebenta yan ng 30, 35. Pero, yung mga yun, sa trader, ang kuha noon sa farm, sa mga farmers, natatanda pa ako magkano? Magkano? 15. Hindi, 15, 10. hindi, 10, 12 pesos. Tapos yung Grabe, napakamura. Tapos yung may bumibiling hilaw. Yung hilaw ay 7 pesos. 7 pesos. So, yan talagang dapat matutunan ng farmer. And ang farmer, dapat yan, mag-isip sila, negosyante din. Kailangan maibenta nila. Kung hindi naman nila maibenta, tayo, tong vlog natin, gagamitin natin tong instrumento para yung iba bumili, maipaliwanag natin sa kanila bakit kailangan bumili sa mga farmers. Kasi number one sa farmers, sigurado ka, matitrace mo kung saan galing. Halimbawa, nasarapan, galing yan sa Grace Forest Farm. Sumakitan tiyan, ay, naku, galing sa Grace Forest Farm yan. So, ibig sabihin, yung responsibility kasi ng farmer, ganon. Kailangan malinis, kailangan katulad ng ginagawa natin. Kung makikita nyo, pakita mo ito pa kung gaano kalinis yung ating taniman. So, I think, idire-diretso lang natin to, Phil. No? Kita mo yung bahay? Yung bahay namin. Kaya kailangan mo, may tuturo ko siya paano mga ilalagay mga salamin. Okay, so paalam na tayo. Phil, anything na gusto mo sabihin sa kanila? Kung meron mo kayong kung meron kayong gustong sa produce namin, si Phil lang ang kukontakin nyo sa number na... Ipa-flash na lang po namin dyan. Okay. Para baka mamaya. Eto, nakalagay ho dito, Phil Gcash. Hindi naman ho ibig sabihin addict siya sa Gcash. Kasi diyan ko siya inulugan. 0955-277-9986. Okay?
So, thank you very much everyone. I hope you enjoyed yung aming short episode for today regarding the heirloom tomatoes, heritage tomatoes. Ang sarap. So, kung gusto niyo umorder niyan, Kefil. Must try. Yes. So, since order na kayo ng heirloom tomatoes, umorder na rin kayo ng habanero or kaya ng lettuce o kaya ng sweet potato namin na Japanese. Meron kaming Filipino. Meron din kaming kalamansi. Yung mga langka natin, malapit na din. Okay? So, ano pa ba? Okay. Kamote. Malapit na yung lemon. Opo. Okay? So, thank you very much, everyone. Always remember, Farmers and Heroes, we love you all. Si Boy Tahong wala na. So, I'm happy, Phil. Diretso lang natin, ha? Okay? So, saan tayo dadan? Pwede ba may dandan dito? Sarado dyan?